Muli ay welcome po ang lahat sa pagpupulong ng mga saksi ni Jehovah ngayong umaga. Kung angko po sa inyong kalagayan, pwede po tayong tumayo at pasimulan ng ating pagpupulong sa pamamagitan ng pambungad na awit. Ang ating awit ay awit number 40. Merong pamagat na, Tayo ba'y kanino? Hango sa Roma 14:8. Muli, tayo ba'y kanino? Subaybayan natin ang awit sa ating mga monitors. Muli ay welcome ang lahat sa pagpupulong ngayong umaga. Minsan ba ay iniisip natin kung ilan ba ang relihiyon ayon sa pangmalas ng Diyos? Pwede kayang maraming sumamba kay Jehovah? Pakisuyong ibigay ang hindi nababahaging atensyon sa ating ininyayahang tagapagsalita, si Brother Dexter Lopez mula sa Buenmar Congregation, Pasig City. Ang kanyang paksa, iisa lang ba ang tunay na relihiyon ayon sa pangmalas ng Diyos? Brother Lopez, pakisuyo. May nakakalam ba sa inyo, mga kapatid, mga bisita, at mga tinutulungan sa pag-aaral sa Biblia, kung gaano karami ang umiiral na relihiyon sa buong daigdig? Bueno, ang eksaktong pagtukoy kung gaano karami mga relihiyon ang meron sa daigdig ay halos imposible. Bagaman mahirap itong matukoy, sa ating magazine na Ang Bantayan issue ng Hunyo 2008, binanggit doon na merong 86% ng populasyon ng daigdig ang merong relihiyon at merong 19 na pangunahing relihiyon. Ngayon, meron ba kayong ideya kung ano yung pinakakakilalang o kilalang relihiyon? Marahil marami sa inyo ang sagot na ito ay ang Kristyanismo. At tama po kayo dahil iyan ang isa sa pinakakilalang relihiyon. Mababasa din natin yan sa magazine na Ang Bantayan dun sa issue ng March 2012 na meron ng halos 2.3 billion na Kristiyano sa buong mundo. At may bilang na 41,000 na denominasyon ang nag-aangkin na sila ay Kristiyano. Dahil sa napakaraming iba't ibang relihiyon at gayon din na nag-aangking Kristiyano, di natin maikakaila na ang ilan ay malito o
o kaya naman ay madismaya dahil sa dami ng pagpipilian. Kaya baka maitanong pa nga nila, masasabi ba natin na tunay ang lahat ng mga nagkakasalungatang mga relihiyong ito? O kaya ang lahat ba na nagsasabing sila'y Kristiyano ay talagang ang tunay na Kristiyano? Totoong napakaraming relihiyon at mga denominasyon na nag-aangking sila'y Kristiyano. Bakit nga ba napakarami? Bueno, ang ilan sa karaniwang dahilan ay nakagisnan na ng karamihan yung kanilang relihiyon at yun na yung practice sa kanilang lugar at tinatanggap nila ito gaya ng pagtanggap nila sa kanilang lahi. Yun namang iba, sariling opinyon yung kanilang pinagbabatayan at iba yung pagpili nila ng kanilang paraan ng pagsamba. At sa ibang lugar naman, pumipili sila ng relihiyon kapag sila ay malaki na. Ipinapakita lamang ng mga dahilang ito na marami mapagpipiliang relihiyon. At dahil dito, maaring bumangon yung tanong na, ang iba't ibang paraan ba ng pagsamba ay kaya-aya at sinasang-ayunan ng Diyos? Hayaan natin tulungan tayo ng isang mapagkakatiwalaan at mapapanindigan na referensya. Gamitin natin yung banal na kasulatan para masagot yung mga tanong. Binabanggit ng Biblia na may pagsambang hindi sinasang-ayunan ng Diyos, katulad ng binabanggit sa Aklat ng Hukom, Kabanata 10, talatang 6 at 7. Sabi sa kasulatan na kung sasambahin ng isang tao ang sinumang persona o anumang bagay bukod sa tunay na Diyos na Jehova, maliwanag ng kanyang paraan ng pagsamba ay hindi sinasang-ayunan ng Diyos. Doon naman sa Marcos, Kabanata 7, talatang 6 at 7, binanggit doon na sino man ang inaangking sinasamba ng isang grupo kung sila'y nanghahawakan sa turo ng mga tao sa halip na sa kinasihang salita ng Diyos, ang kanilang pagsamba ay walang kabuluhan. Ibig lang sabihin, ipinapakita ng Biblia na ang ilang pagsamba ay talagang walang saysay. Pero masusumpungan din kaya natin dun sa Biblia at matutukoy kung merong uri ng pagsamba na talagang sinasang-ayunan ng Diyos? Ang sagot po ay oo. Basahin natin yung nakaulat sa Santiago, Kabanata 1, dun sa talatang 26 at 27. Pakisuyo sa inyong kopya ng Biblia. Santiago 1, 26 at 27. Kung iniisip ng isang tao na mananamba siya ng Diyos pero hindi niya kinokontrol ang dila niya, dinaraya niya ang sarili niyang puso at walang saysay ang pagsamba niya. Ang uri ng pagsamba na malinis at walang dungis sa paningin ng ating Diyos at Ama ay ito: alagaan ng mga ulilya at mga biyuda na nagdurusa at panatilihin ang sarili na walang bahid ng sanlibutan. Isa sa kapansin-pansin na ipinapaalaala sa atin ng Biblia sa mga tao na may malaking kaugnayan sa ating pagsamba ang ating pananalita. Kaya kapag ang dila ay hindi kinokontrol, mawawalan ng saysay ang lahat ng ating paglilingkod sa Diyos na Jehova at masasayang lamang yung ating pagsamba. Ngayon pansinin dun sa talatang 27, binanggit ni Santiago ang uri na pagsamba ng isa na dapat na malinis at walang dungis doon sa paningin ng ating Diyos na Jehova at dapat na walang bahid ng sanlibutan. Tiyak na napakahalaga sa Diyos ang paraan ng pakikitungo ng tao sa kanyang kapwa at ang ating paniniwala ay may malaking epekto sa paraan ng pagkilos natin. Kaya mahalaga at marapat na alamin kung ano yung layunin ng tunay na Kristyanismo. Ngayon, suriin natin yung dalawang layunin ng tunay na relihiyon ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yung pangunahing dahilan ng tunay na relihiyon ay parangalan, purihin, at sundin ang Diyos. Sinasabi doon sa Ecclesiastes, Kabanata 12, talatang 13, na ang pagkatakot sa Diyos ay isang magandang salubin. Ang salubing ito ay nag-uudyok sa atin na sundin ang kalooban ng Diyos. Dahil iniibig natin siya at alam nating iniibig niya tayo. Kaya nararapat lang na sumunod tayo sa Diyos dahil siya ang ating may likha. Alam na alam niya kung ano ang pinakamabuting paraan ng pamumuhay para sa mga tao. At ang ating pagsunod ay napapakitang iniibig natin siya. At yung kanya namang mga utos ay napapakitang iniibig niya tayo. Si Jehova ang lumalang ng lahat ng bagay, kaya siya lamang yung karapat-dapat na tumanggap ng kaluwalhatian
karangalan, at kapangyarihan. At karapat-dapat din ng Diyos na pag-ukulan ng papuri. Isinisiwalat ng paglalang ng banal na kasulatan ang kahangahangang mga katangian ng ating Diyos. Kaya dun sa Juan, Kabanata 3, talatang 16, itinuturo nito sa lahat ng tao na gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan at ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para ang bawat isa na nananampalataya ay hindi mapuksa kundi ito ay maligtas. Kaya yung ikalawang layunin naman ng tunay na reliyon, akayin ang tao sa pinakamairam na paraan ng pamumuhay. Itinatawid sa atin yan dun sa Mikas, Kabanata 6, talatang 8, kung ano yung inaasahan ng Diyos sa mga tao. Di tingnan natin kung ano ba yung binabanggit dyan. Mikas, Kabanata 6, talatang 8. Sinabi niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti, at ano lang ang hinihiling sa iyo ni Jehovah, ang maging makatarungan, ibigin ang katapatan, at maging mapagpakumbaba sa paglakad na kasama ng iyong Diyos. Napuna po ba ninyo kung ano yung kailangan nating gawin na mismong hinihiling ni Jehovah sa mga tao? May binanggit na 3 kahilingan. Ang maging makatarungan, ibigin ang katapatan, at yung pangatlong, maging mapagpakumbaba sa paglakad ng kasama ng ating Diyos. Ang 3 kahilingan ito ay nagsasangkot din ng ating damdamin, pag-iisip, at aksyon o pagkilos. Kaya ano yung dapat na gawin ng isa? Sa damdamin, dapat na naisin natin na ipakita yung mga katangiang ito. At doon naman sa ating pag-iisip, dapat na isipin natin kung paano ipapamalas ito. At yung pagkilos naman, dapat tayong gumawa ng mga hakbang upang ating maisagawa ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya kahit sa kabila ng mahihirap na kalagayan, milyon-milyong tapot-pusong tao na kung saan ay natututong mamuhay ng magkakasama sa tunay na kapayapaan at pagkakaisa. Pero sa kabila din ng lahat ng ito, nakakalungkot na naniniwala pa rin ang ilan na pare-pareho lang yung mga tinuturo ng lahat ng relihiyon. Ano ba yung laging natin nadidinig? Ang maniwala sa Diyos at gumawa ng mabuti ay sapat na. Subalit, ang ibinubunga o epekto ng relihiyon sa mga tagasunod nito ay maaari din maging batayan para malaman kung ito ay tunay ayon sa pamalas ng Diyos. Kaya mabuting suriin natin yung mga bunga ng mga relihiyosong paniniwala. Ang ating paniniwala ay mayroong direktang kaugnayan sa ating paggawi at ating mismong pagkatao. Ganito yung binabanggit ni Jesus sa kanyang mga tagasunod hinggil sa tunay at huwad na mga mananamba na nakaulat doon sa Mateo. Pakisuyo, Mateo, Kabanata 7, babasahin natin yung mga talatang 16 to 20. Sabi diyan, makikilala ninyo sila sa mga bunga nila. Ang mga tao ay hindi makapipitas ng ubas o ng igos mula sa matitinik na halaman, hindi ba? Maganda ang bunga ng mabuting puno, pero walang silbi ang bunga ng bulok na puno. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng walang silbing bunga, at ang bulok na puno ay hindi namumunga ng magandang bunga. Bawat puno na hindi maganda ang bunga ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya makikilala ninyo ang mga taong iyon sa kanilang mga bunga. Doon sa binasa nating teksto, paano nagbigay si Jesus ng paraan para matukoy kung tunay o huwad ang pagkakakilanlan ng tunay na relihiyon. Binanggit niya na makikilala natin sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Ano yung ibig sabihin nito? Ang mga bunga ito ay tumutukoy hindi lamang sa ating paggawi, kundi sangkot dito ang ating mga paniniwala, yung mga turong pinanghahawakan natin. Ang tunay na mga mananamba ng Diyos ay makikilala sa kanilang mga bunga o sa kanilang mga gawa. Kaya nga, mahalaga na tiyakin ng lahat ng nagnanais na matamo yung pagsang-ayon ng Diyos na ang kanilang relihiyosong mga paniniwala ay talagang totoo at lubusang nakasalig sa Biblia. Dahil ang Diyos mismo ay gusto na maligtas ang lahat ng uri ng tao at magkaroon sila ng tumpak na kaalaman sa katotohanan. Kaya pag-usapan natin yung 5 sa mga karaniwan na paniniwala ng mga tao na may direktang kaugnayan sa kanilang paggawi at kanilang pagkatao. Yung unang paniniwala ay mula dun sa sinaunang Gresya at Roma. Alam ba ninyo na karaniwan sa mga Diyos nila ay merong pagkapuot, paglalasing,
sexual na immoralidad, at iba pang masasamang gawain. At dahil parte ng mga tao doon sa kanilang pagsamba yung sexual na immoralidad, nakalulungkot dahil mababasa sa Biblia na nakarating kay Apostol Pablo yung nakababahalang balita tungkol sa mga Kristyano doon sa Korinto. Nakatanggap si Pablo ng liham mula sa mga Kristyano taga-Korinto na humihingi sila ng patnubay tungkol sa sexual na mga ugnayan. Ang malubhang immoralidad na palasak doon sa Korinto noong panahon na yun ay nakaapekto doon sa kongregasyon sa Korinto. At dahil maluwag sa moral ang lugar at nagkukonsinti, ang nangyari ay humantong pa iyon sa pagdidisiplina sa kongregasyon sa Korinto. Kaya ipinapakita ng kasaysayan na maraming mananamba ng gayong mga Diyos ang nasisihan sa immoralidad, kasama na pati yung walong taros na pagsasaya at yung panonood ng mga madugo at marahas na mga labanan doon sa arena o kaya yung tinatawag natin na sports stadium, kung saan doon ay nagpapatayan ng mga tao at pati ang mga mababangis na hayop. Kaya ano yung maaaring maging epekto nito doon sa mga tagapanood na nakakasaksi ng mga mararahas na labanan? Walang pagsala na talagang sila ay nahuhumaling sa mga aksyon, sa mga madugong labanan at karahasan. Kaya kung ikukumpara natin ito ngayon sa modernong panahon natin, batid natin na laman lagi ng mga balita sa television man, sa radyo, sa anumang social media platform, ay talagang talamak ito. At alam natin na apektado ang lahat ng mga nakakanood o nakakakita nito. Kasama na rin dyan, syempre, yung mga nag-o-online games sa modernong panahon natin na talagang napaka-violente at madugo yung kanilang napapanood na hindi kaayon ng pamantayan ng Diyos. At ano ba yung mga nahuhumaling? Yung mga adulto lang ba? Alam natin, pati yung mga bata at mga kabataan ay nahuhumaling sa mga labanan at karahasan. Kaya talagang hindi may kakaila ang mali at hindi kanais-nais ng bunga ng kanilang relihiyosong paniniwala. Doon tayo sa pangalawa. Ito yung mga naniniwalang nakatataas yung lahi nila sa iba. Isang halimbawa dyan yung sinabi ng isang arsobispo na nagpahayag sa Catholic Bishops' Conference of India noong 1991, binanggit doon na mayroong pagtatangi sa pagitan ng mga mananamba doon. Mayroong dalawang pangkat sa kanilang lipunan. Ito yung low caste at yung isa naman yung high caste. May nakahiwalay na lugar na itinilaga sa isang particular na pangkat sa lipunan ng mga parokya ng kanilang simbahan. Maging sa libingan ay magkahiwala yung mga low caste sa high caste na mga Kristiyano. At hindi pwedeng mag-asawa ang isang low caste na Kristiyano doon sa isang high caste na Kristiyano. Kaya ipinapakita lamang nito na ang bunga ng kanilang relihiyosong paniniwala ay hindi kaayon ng katotohanan na itinuturo ng Biblia. Tungo na tayo dun sa ikatlong paniniwala. May kaugnayan ito sa pananaw ng tao tungkol sa kamatayan. Malaki ang epekto sa buhay ng tao ang paniniwala nila tungkol sa kamatayan. Ano ba yung kadalasang paggawi ng mga taong hindi naniniwala sa pagkabuhay muli? Marami sa mga hindi naniniwala sa pagkabuhay muli ang nagsisikap ng husto para paluguran ang kanilang sarili. Malamang na pamilyar kayo sa mga pananalitang kumain tayo at uminom dahil bukas ay mamamatay tayo. Sa Biblia, mababasa natin yan. Sa unang Korinto, Kabanata 15, talatang 32. Ang mga salitang iyan ay ipinapakita dito yung saloobin ng mga masuwaying mga taga-Jerusalem. Salip na magsisi sila dahil malapit na silang mapuksa, nagpasarap sila sa kanilang buhay. At sa modernong panahon natin ngayon, yung pananalitang iyan ay naging bukang bibig na rin. Sinasabi ng ilang tao na kung mamamatay din lang, bakit hindi na mag-enjoy hanggat buhay pa? Bakit pa nagpapakahirap gumawa ng tama kung ang lahat ay matatapos sa kamatayan? Magpakasasa na sa magagandang bagay sa buhay hanggat gusto mo. Kaya malinaw na ang bunga ng kanilang relihiyosong paniniwala ay hindi kaayon ng katotohanang itinuturo sa atin ng Biblia. Doon naman ang sa ikaapat na paniniwala. Ito yung mga taong naniniwala sa kapalaran, destiny. Para sa kanila, ang lahat ng bagay ay nakatalaga na o nakatadhana na. Hindi na mahalaga yung anuman yung kanilang gawin.
Kaya ano ba yung epekto sa mga tao kapag naniniwala sa kapalaran? Ang paniniwala sa kapalaran ay naguudyok sa tao na ipagwalang bahala yung pagkadama ng pananagutan. Halimbawa, ipagpalagay na nagmamaneho ka ng isang sasakyan. Tapos napansin mo na may sira pala yung makina ng sasakyan na imamaneho mo. Ngayon, kung nakadarama ka ng malaking pananagutan, ano yung gagawin mo? Siyempre, bibigyan pansin mo yung issue, yung problema. At ipapaayos agad ito. Dahil sa pagkabahala sa buhay o sa safety ng sarili mo, at gayon din naman kung meron kang pasahero sa sasakyan. Pero paano naman kung ang nagmamaneho ay isa na naniniwala sa kapalaran? Ano yung kanyang gagawin? Tunay na hindi siya makakadama ng pananagutan o obligasyon. Marahil na magkibit-balikat na lang siya. At ikatwiran na hindi naman importante yun kasi mangyayari lang naman yung isang sakuna o trahedya kung iyon ay kalooban ng Diyos. Kaya ipinapakita nito na talagang yung paniniwala sa kapalaran ay humahad lang sa isa na madama niya yung pananagutan o obligasyon sa Diyos. Kaya tunay na hindi pinahalaga ng naniniwala sa kapalaran ang buhay na regalo ng Diyos. At nakababahalang isipin na ang paniniwala sa kapalaran ay nakakakumbinsi sa mga milyong-milyong tao na ang Diyos ang nasa likod ng kanilang mga pagdurusa at mga problema. At dahil sa paniniwala sa kapalaran ng mga maraming tao, naghinanakit sila sa Diyos. Ano pat sinara yung pintuan para magkaroon sila ng totoong malapit na kaugnayan sa Diyos na siyang bukal ng buhay. Kaya ang tanong na bumabangon, paano mo iibigin ang Diyos na minalas mong siyang sanhi ng lahat ng iyong suliranin at pagsubok? Maliwanag na naglalagay ng hadlang sa pagitan ng Diyos at tao ang paniniwala sa kapalaran. Yung ikalimang paniniwala ay may nakagagawa pa ang espiritu ng mga patay sa mga tao. Marami yung nagsasagawa ng mga ritual na nakasalig sa mga pamahiin na nagdudulot ng kahirapan at hindi nakalulugod iyon sa Diyos. Kabilang dito yung di makakasulat ang mga kaugalian sa libing, pakikipag-usap sa mga patay, at iba pang mga kaugaliang nakasalig sa paniniwala na may nananatiling buhay sa loob ng katawan ng isa na namatay na. Kaya itinuturing na marami na ang isa na namatay ay naglalakbay mula sa nakikitang daigdig patungo sa di nakikitang daigdig ng espiritu ng mga patay. Ngayon, ang tanong naman, makakasulatan kaya ang ganong kaugalian o paniniwala? Ang sagot ng Biblia ay masusumpungan natin sa Isaiah, Kabanata 52, talatang 11. Tinukoy doon sa teksto na ang gayong mga kaugalian ay hindi nagpaparangal sa Diyos. At idinidiin pa nga ng teksto na ito ay marumi. At binabanggit naman sa Kolosas, Kabanata 2, talatang 8, na ang gayong paniniwala ay isang mapanlinlang at walang saysay na mga ideya. At na nakasalig sa tradisyon ng mga tao, hindi nakasalig sa salita ng Diyos na katotohanan. Kaya bukod sa limang paniniwala ng mga tao na may direktang kaugnayan sa paggawi at pagkatao, ang isa pa na bunga ng reliyosong paniniwala ang naniniwala sa darating yung kaharian ng Diyos o gobyerno ng Diyos sa pamamagitan ng pamamahala ng tao. Ano ba yung pwedeng maging epekto ng paniniwalang ito? Maninaw na binabaliwala nila yung gayong mga paniniwala ng katotohanan ng pananatiling walang bahid ng sanlibutan na isang mahalagang bahagi ng uri ng pagsamba. At na ang gobyerno ng Diyos, alam natin na ang mamamahala ay ang anak ng Diyos na si Jesus. Kaya isa pang karagdagan dito yung pagkakaiba ng pananaw sa politika na nagbubunga rin ng pagkakabahabahagi na humahantong sa pagkakapuotan. Kaya ano yung resulta ng pagkapuotan? Nagkakaroon ng kaguluhan at walang pagkakaisa ang mga tao. Kaya pansinin, maraming tao ang hindi naniniwala na ang gobyerno ng Diyos ay isang tunay na pamahalaan sa langit na namamahala rin sa buong lupa. Ngunit sa isang banda naman, marami pa rin yung nananalangin na dumating na yung kaharian ng Diyos. Sabi pa nga nila, ipinapakita lamang nito na hindi lubos na nauunawaan ng maraming tao ang kanilang ipinapanalangin sa Diyos. Kaya kung uunawain yung kaugnay na teksto sa Daniel 2, talatang 44, malinaw na sinasabi doon ng teksto. Ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi mawawasak kailanman at ito lamang ang mananatili
magpakailanman. Tunay na ang mga bunga ng relihiyosong paniniwala na ating pinag-usapan ay malaki ang epekto sa maraming tao. Kaya pinakikilos tayo na dapat nating suriin ang relihiyon batay sa mga bunga nito. Kung hinahayaan o itinataguyod ng isang relihiyon ang mga gawaing hinahatulan ng Biblia, nakakaabot kaya ito sa mataas na pamantayan ng Diyos? Napakalaga na masagot natin ang tanong na ito, hindi ayon sa pangmalas ng tao, kundi ayon dapat sa pangmalas ng Diyos. Yan, ano ngayon yung kailangan natin gawin? Magbabase ba tayo sa mga impluensya, mga nakagisnan, nakaugalian, nakasanayan o nakagawian? At yung mga tinalakay natin na ilang mga relihiyosong paniniwala na ayon lamang sa pangmalas ng tao? Paano ba natin itataguyod ang tunay na relihiyon? Dapat na tayong kumilos para itaguyod ang tunay na relihiyon ayon sa pangmalas ng Diyos. Kaya, paano ba natin gagawin iyon? Nagbigay ang Diyos ng tulong sa atin kung paano gagawin. Mababasa natin yan sa Kolosas, Kabanata 3, talatang 10. Ating basahin. Sabi diyan, at isuot ninyo ang bagong personalidad na sa pamamagitan ng tupak na kaalaman ay nagiging bago at mas katulad ng personalidad ng isa na lumikha nito. Ano yung napapansin natin na susing teksto doon? Malinaw na sinasabi sa atin ng Biblia na upang makapamuhay sa paraang sinasang-ayunan ng Diyos, kailangan magkaroon ng tumpak na kaalaman sa katotohanan tungkol sa Diyos. Yan din yung diwa na mababasa natin sa Tito, Kabanata 1, talatang 1. Kaya mapapanaligan natin iyan dahil sinabi mismo ni Jesus sa kanyang panalangin sa Diyos na masusupungan din natin sa Juan 17:17 na binanggit niya doon na ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya familiar ba kayo sa kasabihan na the truth will set you free? O ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo? Bueno, hindi lang ito kasabihan, kundi isang katotohanan na galing sa Diyos. Kung sisipiin ang Biblia, makikita natin sa Juan Kabanata 8, talatang 32, ang kailangan natin gawin para makamit ang tunay na kalayaan. Bumanggit si Jesus ng dalawang kahilingan. Yung una, tanggapin ng katotohanan ang itinuturo niya, at yung ikalawa, maging alagad ni Jesus. At ang resulta nito ay aakay ito sa kalayaan. Kaya ang tunay na relihiyon ayon sa pangmalas ng Diyos ay dapat na nakasalig sa katotohanang masusumpungan lamang sa banal na kasulatan. Dapat nauudyukan ng tunay na relihiyon ang mga tao na gawin ang kalooban ng Diyos at magpakita ng karunungan mula sa itaas. At tinuturuan tayo ng Diyos doon sa Santiago, Kabanata 3. Basahin po natin. Santiago, Kabanata 3, talatang 17 at 18. Sabi diyan, pero ang karunungan mula sa itaas ay una sa lahat, malinis. Pagkatapos ay mapagpayapa, makatwiran, handang sumunod, puno ng awa at mabubuting bunga, hindi nagtatangi, hindi mapagkunwari. Bukod diyan, ang bunga ng katwiran ay inihahasik sa mapayapang kalagayan para sa mga nakikipagpayapaan. Nakita natin doon na itinatawid ng teksto yung 8 karunungan mula sa Diyos. Una sa lahat, yung pagiging malinis. Mapagpayapa na pinakikilos tayong magtaguyod ng kapayapaan. Dahil sa makalangit na karunungan ay nagiging makatwiran tayo. Ang karunungan mula sa itaas ay handang sumunod na nagtataguyod ng pagsunod sa banal na turo at pakikipagtulungan sa organisasyon ng Diyos. Yung ikala naman ay nag-uudyok din sa atin na maging mawain at madamayin. Yamang puno ng mabubuting bunga, pinupukaw nito sa atin ang pagmamalasakit sa iba at pagkilos, kaswato ng kabutihan, katwiran at katotohanan. At yung ika-6 ay nag-aalis ng pagtatangi ng lahi at nasyonalistikong mapuri. At yung ika-7, hindi mapagkunwari. Ang aspektong ito ay dapat na maka-impluwensya hindi lamang sa paraan ng ating pakikitungo sa ating kapananampalataya, kundi pati kung ano yung ating madadama sa kanila. At yung ika-8, bilang mga tagapamamayapa, tinatamasa natin ang bunga ng katwiran na sumusulong sa ilalim ng mapayapang mga kalagayan. Kaya sa makatuwid, kung talagang meron na tayong makadiyos na karunungan, dapat makita ito sa paraan ng ating paggawi sa araw-araw na pamumuhay. At gayon din, inaakay din tayo ng tunay na reliyon na
binabanggit doon sa Juan 13, talatang 34-35, inuutusan tayong magpakita ng uri ng pag-ibig na kagaya ng ipinamalas ni Panginoong Hesus. Ngayon, kamusta naman yung pangalan ng Diyos? Ginagamit ba nila o ipinapakilala ng mga lider ng iba't ibang relihiyon sa mga mananamba yung pangalan ng Diyos? Bakit wala yung pangalan ng Diyos sa maraming salin ng Biblia? Para sa ilan, kailangan ng Diyos ang pangalan para ipakilala ang sarili niya. Kumbaga, hindi na kailangan. Pwede na ang titulo. Kaya malamang na naimpluwensya ng iba ng nakaugalian ng mga Hudyo kung saan iniiwasan nilang gamitin ang pangalan ng Diyos dahil sa takot na malapastangan ito. May mga naniniwala rin na dahil walang nakatitiyak kung ano yung tamang pagbigkas ng pangalan ng Diyos, kaya mas mabuting gumamit na lang ng mga titulo. Pero salungat ito sa gusto ng Diyos dahil si Jehovah mismo ang nagsabi sa mga manunulat ng Biblia na gamitin yung pangalan niya. Ipinakilala ng Diyos yung sarili niya sa atin at gusto niyang gamitin natin ang kanyang pangalan. Kaya ang mga nagtatuguyod ng tunay na relihiyon ayon sa pamahalas ng Diyos ay dapat nagpaparangal sa kanyang banal na pangalan at nangangaral tungkol sa kanyang mabuting balita ng kaharian. Ngayon, kamusta yung maraming relihiyon na nag-aangkin na ipinapangaral nila yung ebanghelyo o yung mabuting balita? Kadalasan, ginagawa lang nila ay magbahagi ng mga sariling testimonyo, mga seremonya o sermon, mga programa sa radyo, TV, internet. Ang iba naman ay gumagawa ng mga kawanggawa o kaya yung mga serbisyo sa medisina at edukasyon. Pero yung tanong, ganito ba talaga yung iniutos ni Jesus sa kanyang mga alagad? Kaya ang lahat ng tunay na mga Kristyano ay inaasahan at obligado na maging mga ebanghelisador saan man tayo naroroon. Ano pat nangangaral tayo ng mabuting balita sa lahat ng uri ng mga tao. Kaya tunay na makikilala ang mga tagasunod ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ng pananampalataya. At inihimok ng tunay na relihiyon ang lahat ng tao na suriin ang kasulatan at patunayan sa kanilang sarili ang sakdal na kalooban ng Diyos. At gayon din, merong dalawang bagay na kailangan nating gawin. Yung una, huwag na tayong magpahubog o magpa-impluwensya sa sistemang ito ng mga bagay. At yung ikalawa, magbagong anyo tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. At magagawa ito ng isa kung aalamin niya yung itinuturo na katotohanan sa Biblia. Kaya gusto ng Diyos na makilala natin ang kanyang personalidad, ang kanyang mga kagustuhan, ang kanyang mga kinamumuhian, ang kanyang mataas na pamantayan at layunin para sa atin. Kaya sa katunayan, iyan ang dahilan kung bakit ipinasulat niya ang Biblia. Ngayon, kamusta naman yung mga tao sa buong mundo ngayon? Hindi pa kapansin-pansin na maraming uhaw sa katotohanan at marami ang hindi masuportahan ng kanilang mga relihiyon o kaya kinalimutan na sila ng mga relihiyong mga leader nila? Kaya makikita natin ang pagkakaiba doon sa mga tunay na mananamba ng Diyos. Ang tunay na mananamba ng Diyos, ng isang Diyos na Jehovah, ay hindi nauuhaw sa katotohanan dahil patuloy na sinasapatan ito ng Diyos na Jehovah. At gayon din, pinapakain sila sa tamang panahon ng spiritual na piging, kagaya ng itinatawid ng mga tapat at matalinong alipin sa atin na tunay na nakapagpapatibay sa mga lingkod niya. At patunay ito na yung ating anyo o uri ng pagsamba ay talagang sinasang-ayunan ng Diyos. Kaya hinihimok ang bawat isa na suriin ang katibayan mula sa Biblia at isagawa ang uri ng pagsamba na malinis, walang dungis sa pangmalas ng ating Diyos. Kaya yung sagot sa tanong na iisa lang ba ang tunay na relihiyon ayon sa pangmalas ng Diyos? Ang sagot ay oo. Iisa lamang ang tunay na relihiyon na sinasangayunan ng ating Diyos na Jehovah. Magandang umaga po. Maraming salamat, Brother Dexter Lopez. Naging malinaw po sa amin na iisa lang ang tunay na relihiyon ayon sa pangmalas ng Diyos. Para po sa aming mga bisita at Bible study, invited ulit kayo next week para makapakinig ng Bible-based na public talk. Ngayon ay dadako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating pagpupulong, ang pagtalakay ng Biblia gamit ang magazine Ang Bantayan. Pangasiwa nito ni Brother Danilo Calso at ang kanyang tagabasa si Brother Roy Mata. Magandang umaga ulit mga kapatid, mga kaibigan.
Tayo ngayon dadako sa ating pangalawang programa, ang pag-aaral natin ng Biblia gamit ang Magasin Bantayan. At pasisimulan po natin ito sa magitan ng pag-awit. Ang awit bilang 135 na ang pamagat ay Magpakarunong ka, anak ko. Ibinata itong awit na ito sa Biblia, Kawikaan 27:11. So ang ating paksa, mga magulang, tulungan ang inyong anak na patibayin ang pananampalataya niya. Paano? Paano natin matutulungan ang mga anak natin na patibayin ang pananampalataya nila? Meron tatlong paraan dito. Ang una, subtopic, tulungan ang anak mong maging kumbinsido sa pinapaniwalaan niya. Pangalawa, tulungan ang anak mo na maintindihan kung bakit makakabuti sa kanya ang pagsunod sa mga pamantayan ng Biblia. At ang pangatlo, tuturuan siyang ipagtanggol ang paniniwala niya. Okay, so ngayon, ating tagabasa, si Brother Roy Mata, kaya pasimulan na natin ang ating talakayan, kaya subaybayan na ngayon siya sa kanyang pagbasa sa paragraph 1 and 2. Hindi madaling magpalaki ng mga anak. Kung isa kang magulang na may maliit pang anak, kinukumindahan ka namin sa pagsisikap mong tulungan siyang magkaroon ng matibay ng pananampalataya. Habang lumalaki ang anak mo, baka magkaroon siya ng seryosong mga tanong tungkol sa paniniwala natin, pati na sa mga pamantayan ng Biblia. Sa umpisa, baka mag-alala ka sa mga tinatanong niya. Baka nga maisip mo na itinatanong niya iyon dahil humihina ang pananampalataya sa Diyos at sa Biblia. Pero ang totoo, habang lumalaki ang isang bata, kailangan niya talagang magtanong para maging kumbinsido sa pinapaniwalaan niya. Kaya huwag kang mag-alala. Kapag nagtatanong siya, isiping pagkakataong iyon para tulungan siyang gamitin ang kakayahan niyang mag-isip. So, ang key text nga pala natin, na Roma 12:2, patunayan niyo sa inyong sarili kung ano mabuti, katanggap-tanggap at perpektong kalooban ng Diyos. So ito na ngayon ang tanong. Ano ang dapat maging reaksyon ng mga magulang kapag nagtanong ang anak nila tungkol sa mga paniniwala natin sa Biblia? Ano reaksyon, Sister Rose, kaya pagka tinanong tayo ng mga anak natin?
hindi nga dapat mag-alala yung mga magulang dahil natural lang naman sa mga bata ang magtanong. Isipin natin na ito na yung pagkakataon na matulungan sila para maging kumbinsido at tumibay sa kanilang pananampalataya at kakayahang mag-isip. At isa rin talagang advantage yung pagtatanong nila dahil kung nasagot ito, tutulong ito para nga maging kumbinsido sila sa kanilang paniniwala. Ayan, okay, good. So, tingnan nyo mga kapatid, kinumento no, yung salitang kailangan ma-develop yung kanyang kakayahang mag-isip. Ano ba epekto nito mga kapatid? Kapag ka na-develop yung kanyang kakayahang mag-isip, Brother Isi, Parilyaga. Yun yung tumutulong sa kanya na mag-develop naman ng pananampalataya later on. Kaya wag nating isipin na kapag nagtatanong sila ng mga ganong mga tanong, humihina na yung pananampalataya nito. O kaya ibang bagay pa, mga negatibong mga bagay. Kundi wag natin sila i-shutdown, tulungan natin sila maunawaan. Ayan, okay. So, tingnan natin kung ano tatalakayin natin sa paragraph 3. Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung paano matutulungan ng mga magulang ang mga anak nila. Una, na maging kumbinsido sa pinapaniwalaan niya. Ikalawa, maintindihan kung bakit makabubuti sa kanya ang pagsunod sa mga pamantayan ng Biblia. At pangatlo, ipagtanggol ang paniniwala niya. Pag-uusapan din natin kung bakit nakakabuti sa mga bata ang pagkatanong at ang mga pwedeng gawin ng pamilya para mapag-usapan nila ang mga paniniwala nila bilang Kristiyano. Okay, so ang tanong natin, ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito? Magbigay ng isa, si Sab. Tatalakayin po natin kung paano matutulungan ng mga magulang ang anak nila na una, maging kumbisido sa pinapaniwalaan niya. Pangalawa, maintindihan. Sige, okay. Sige, si Gab naman, si Gab, pangalawa. Pangalawa, maintindihan kung bakit makakabuti sa kanya ang pagsunod sa mga pamantayan ng Biblia. At ang pangatlo, pag-aaralan natin, yun naman si PJ. Ipagtanggol ang paniniwala niya po. Ayun. At ano pa? Mayroon pa siyang pag-uusapan natin dyan. Ano pa yung pag-uusapan natin? Na nadagdag. Si Brother Bart naman. Pag-uusapan din po natin kung bakit nakakabuti sa mga bata ang pagtatanong at ang mga pwedeng gawin ng pamilya para mapag-usapan nila ang mga paniniwala nila bilang Kristiyano. Okay, so maraming salamat. Doon tayo sa una ngayon na tulungan ang anak mong maging kumbinsido sa pinapaniwalaan niya. Paragraph 4. Alam ng mga Kristiyanong magulang na hindi na mamana ang pananampalataya sa Diyos. Kaya hindi kayo pinapanganak na may pananampalataya na kay Jehovah. At ganyan din ang mga anak mo. Kaya baka dumating ang panahon na may tatanong niya, talaga nga kayang may Diyos? Dapat ba talaga ako maniwala sa Biblia? Ang totoo, maganda yan. Sinasabi ng Biblia na dapat natin gamitin ang ating kakayahan sa pangangatwiran at tiyakin ang lahat ng bagay. Pero paano mo matutulungan ang anak mo na mapatibay ang pananampalataya niya? Ano ang mga posibleng itanong ng isang bata at bakit? O ano ba yung mga posibleng itanong ng mga anak sa kanilang mga magulang? Sister Barsi. Totoo po na ang pananampalataya hindi ito namamana ng mga anak natin kasi hindi po tayo ipinanganak na mayroon na nito. Kaya habang lumalaki na sila, baka may panahon na may mga tanong na sila. Halimbawa, ang tanong na talaga nga kayang may Diyos o kaya naman dapat ba kayong maniwala sa Biblia? Kung ganito na po ang kalagayan, ito na ang pagkakataon na gamitin natin ang kakayahan natin na mga ipaunawa. Okay, so bakit kayo mga kapatid, maganda na nagtatanong kung minsan, natatanong tayo kung minsan sa ating paniniwala ng mga anak natin. Napansin nyo yung kinumento? Bakit may kabutihan din na tinatanong tayo? Okay, si Brother Odie na lang. Okay. Dahil isa pong magandang senyalis po ito na yung bata, gumagana na po yung paraan ng pag-iisip niya. At hindi lang po siya basta sumusunod. Dahil po sa Roma 12:1, binanggit po doon na nais ni Jehovah na gamitin natin ang ating kakayahan sa pangatwiran upang tiyakin kung ano po yung totoo. Ayun, Okay, Brother Jean Luistro. Practice din yun. Kasi sa ministry, meron talaga nagtatanong din sa atin kung ano yung paniniwala natin. Kaya kung sakaling nasasagot natin yung sa ating mga anak, yung tanong nila, malamang doon sa ministry, masagot din natin yung mga nagtatanong, bakit ganon ang paniniwala natin? Ayun, nadidevelop yung kakayahang mag-isip
Brother, meron ka pa ba nakitang punto, Brother Renz? Unang Thessalonica 5:21, yung keyword tiyakin sa study note, pwede rin yung mga hulugan na suriin, subukin. Ibig sabihin, pag yung bata nagre-research, napapatunayan niya sa sarili niya na totoo yung mga turo ni Jehovah. Kaya, Brother Rizal, tama. Maganda yung punto rito na hindi na mamana. Hindi naman kayamanan kasi yung karunungan eh. Kaya kung ikaw nga sinilang ka, tanda mo na bago naging Kristiyano eh. Kaya hindi rin automatic na pag porki saksi ka, yung anak mo magiging saksi rin. Kasi yung pananampalataya, hindi yan naman mana, yan ay nililinang. Kaya nililinang yan sa pagitan ng pagtuturo doon sa iyong anak. Yan. Papatibayan natin na pananampalataya ng anak natin. Pero paano? Susunod na paragraph. Tulungan ang anak mo na patunayan sa sarili niya ang katotohanan. Sa Roma 12:2, mababasa natin, at huwag na kayong magpahubog sa sistemang ito, kundi magbagong anyo kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip para mapatunayan ninyo sa inyong sarili kung ano ang mabuti, katanggap-tanggap at perpektong kalooban ng Diyos. Sa para po, kapag nagtatanong ang anak mo, samantalahin iyon para turuan siya kung paano hanapin ang mga sagot gamit ang mga tool natin sa pag-research gaya ng Watchtower Publication Index at sa tulong ng pag-aaral ng mga saksi ni Jehovah. Sa tulong sa pag-aaral sa paksang Biblia, pwede niyang tingnan ang kinasihan ng Diyos para makita ang mga ebidensya na hindi lang isang magandang aklat ang Biblia na isinulat ng mga tao. Ito ang salita ng Diyos. Halimbawa, pwede niyang i-research ang sinaunang Asiryanong lungsod na Nineveh. Noon, sinasabi ng ilang scholar ng Biblia na hindi totoo ang lungsod ng Nineveh. Pero noong mga 1850, nahukay ng mga eksperto ang guho ng lungsod na ito. Kaya napatunayang totoo ang ulat ng Biblia. Para malaman kung paano natupad ang hula ng Biblia na mawawasak ang Nineveh, pwede niyang tingnan ang artikulong Alam Mo Ba? Sa Bantayan issue ng November 2021. Kung ikukumpara niya ang mga natutuhan niya sa mga publikasyon natin sa mga nababasa niya sa ibang referensya, makukumbinsi siya na totoo ang sinasabi ng Biblia. Okay, good. So, halimbawa, nagtanong ang anak mo ng ganito, dapat ba akong maniwala sa Biblia? So, anong pwedeng gawin ng mga magulang para tulungan ang anak nila na magkaroon ng pananampalataya sa Biblia? Nagtanong anak nyo ng ganyan, Dapat ba maniwala sa Biblia? Halimbawa, yun ang tinanong niya, Ano pwedeng gawin ng magulang? Okay, Brother Dexter Lopez, please. Maganda nga itong pagkakataon sa isang magulang. Pwede naman niya sagutin, pero mas mabuti kung kanyang tutulungan yung kanyang anak na makuha yung sagot, na siya mismo ang gagawa ng pagkilos para siya ay talaga makumbinse na sinasabi talaga ng Biblia ang kasagutan dun sa tanong na gusto niyang makuha yung sagot. Ayun. Paano mo matutulungan? May mga mungkahi dyan para matulungan natin yung anak natin? Tama yung sagot, okay, Joby. Si Joby. Turuan siya kung paano hanapin mga sagot gamit ang mga tool natin sa pag-research gaya ng Watchtower Publications Index at tulong sa pag-aaral ng mga saksi ni Jehovah. Ayun. Okay, Sister Quinones. Mahalaga yun. Kasi sabi nga sa para po samantalahin yun yung pagkakataong nagtatanong na yung anak. Dahil sa social media, ang dami ring sagot tungkol doon. Baka doon na mag-search yung anak, hindi sa tamang platform na gusto ni Jehovah God. Kagaya kunyari sa Bible study, ang akala pala talaga nila, example na lang sa mababaw ng kwento, yung kay Noe, sa TV at sa social media, ang daming sagot si Satan doon. Pero kung tutulungan natin ang tamang sagot mula sa ating reference, ay mas mainam yon. Ayun, So, pagka nagtanong yung anak natin, dapat ba ako maniwala sa Biblia? Anong mga materialis natin siya tutulungan? Saan natin matasampuan ng mga sagot dyan? Brother dito, sa harapan, please. Brother Julio Rizal. May binanggit dito na salita yung Biblia. Pagka pinindot natin yan, lalabas sa dyan yung maraming tanong na iba't iba na pwede nating sabihin doon sa ating mga anak. Kaya kamahalaga na matulungan natin yung mga anak natin na hindi na natin sasabihin na ano ba nakasulat dyan sa Biblia? Hindi ganon. Mas maganda ay magre-research tayo. Magre-research siya. Sama natin siya. O siya mismo mag-research. Kasi yun ang punto Patunayan sa kanyang sarili. Ayun. Kaya pag napatunayan niya sa kanyang sarili na yung tama, yung ulat ng Biblia,
O di ilalaki yung kanyang pananampalataya. Ayun, no, tama, no? Nakita nyo yung, halimbawa, tulong sa pag-aaral, saan natin hanapin? Lahat naman tayo, may GW Library apps, di ba? Saan natin hanapin yung tulong, sa pag-aaral o research guide? Brother Renz, saan natin hanapin? Sa ating application, sa homepage, yung mismong icon na library. Tapos sa library, punta tayo sa pinakababa, punta tayo sa index. Nandun na yung tulong sa pag-aaral. Para naman ma-activate yun, kapag meron tayong binabasang teksto, click lang natin yung gem icon, nandun yung mga references sa tulong. Okay, tama. No? Index, tandaan nyo, yung index nandun na yun. Halimbawa, nakita nyo yung mga publication natin, nag-jive dun sa mga worldly na publications, worldly, encyclopedia, halimbawa, tama lang, katulad ng binanggit dyan, yung Ninive. Anong epekto nito sa iyong anak tungkol sa katotohanan? Brother Jean. Ay kita niya na kahit yung secular books o secular history ay nagpapatunay na yung Bible talaga, yung mga hula doon, natutupad. Kaya papatunay yon na talaga ang Biblia, salita ng Diyos. Ayan. Okay, so napatunayan mo sa anak mo na totoo ang kanyang natutunan sa Biblia. Paragraph 6. Tulungan ang anak mo na gamitin ang kakayahan niyang mag-isip. Maraming pagkakataon ng mga magulang na makausap ang anak nila tungkol sa Biblia o pananampalataya sa Diyos. Pwede nilang gawin yan kapag pumunta sila sa museum, parke, o sa exhibit sa isang sangay ng mga saksi ni Jehovah. Halimbawa, kapag nagtutur kayo sa museum, in person man o virtual, pwede mong gamitin ng isang artifact o isang pangyayari sa kasaysayan para ipakita ang totoo ang sinasabi ng Biblia. Alam kaya niyang makikita ang pangalan ng Diyos sa Moabite Stone, isang piraso ng bato na 3,000 taon na ang tanda? Nakadisplay ang original na Moabite Stone sa Louvre Museum sa Paris, France. Mayroon ding replika ng Moabite Stone na nakadisplay sa exhibit na The Bible and the Divine Name sa pandaigdig na punong tanggapan ng mga saksi ni Jehovah sa Warwick, New York. Makikita sa batong iyan ang nag-rebelde laban sa Israel, si Haring Misa ng Moab. Kaayon yan ang sinasabi ng Biblia. Kapag nakita mismo ng anak mo ang mga ebidensya na totoo ang Biblia, titibay ang pananampalataya niya. Okay, sa paragraph 6. Ang tanong ay, paano matutulungan ng mga magulang ang anak nila na gamitin ang kakayahan niyang mag-isip? Para mag-isip siya, si Rampi. Ako lang ang saksi sa aming pamilya, kaya itinuro ko sa dalawa kong anak kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia. Halimbawa, sa creation sa buong universo, maging nilalang dito sa lupa, tao, hayop, at lahat ng mga bagay. Ang pinakamahalaga sa langal, ang pangalan Diyos ang naglalang. Actual naming nakita ang pangalan Diyos nakaukit sa Moabite Stone, HWH sa Hebrong kasulatan, at sa ngayon Jehovah. Nang magtour kami sa Louvre Museum sa Madrid, nang maliit pa sila. Isa ito sa mga ebidensya kung bakit dapat paniwala ng Biblia at ang pananampalataya nila lalong tumibay. Okay, hindi naman natin kaya magbiyahe lahat. Mapakamahal naman yan. Kailangan pang visa at ano-ano. Anong kailangan natin para maturuan pa rin natin mga anak? Hindi na kailangan makapunta pa ron dahil mahal Anong pwedeng paraan? Nandiyan din, sa paragraph. Brother, okay, Luis Tro, please. Sabi nga ng paragraph, in person o virtually. So kung di naman natin makapunta doon sa Paris, pwede naman, sinearch yung Moabite Stone na nakalagay yun sa Wikipedia, madaling tingnan doon sa internet. Actually, yung picture, pinakita doon pinakita lang niya doon sa computer mismo. Baka nag-research lang sila gamit ang Google. At sa ganun, nakita na nila, ito yung Moabite Stone. Ang punto, gumagamit tayo ng mga bagay na kinikilala mismo ng sanlibutan sa ngayon. Mga artifacts sa museum, mga display, mga siguro gawa ng isang artist na kung saan papakita talaga na halimbawa pangalan nga ng Diyos, talagang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Hindi lang ito nakasulat sa Bible, makikita rin ito sa ibang lugar, ibang mga bagay. Papakita na talagang totoo yung sinasabi ng Bible. Yan, tingnan natin larawan. Binanggit yan, ipakita ang larawan, Ano yung larawan dyan? Pakita nga natin, please. Ayan, ano yung ginagawa ng magulang sa kanya anak?
Dahil di naman sila pwedeng magbiyahe na sa ibang bansa para mag-tour. Anong ginawa, Brother Rizal, Julio, please? Ayan, available naman sa mga gadget natin yan, virtual. Okay, ituturo natin yun sa mga anak natin na ito, hindi tayo makakapunta dyan, pero malaking bagay na malaman nila yan. Kasi pagka ganyan ang ginagawa natin sa ating mga anak, hindi nabubuo sa kanila yung pangalan ng Diyos na chismis lang. Yung ulat ay chismis lang, hindi. Mas magugustuhan pa rin ng mga anak natin na pag lagi sila nakakakita ng ganyang picture, sila sa sarili mismo nila, magsisikap sila maghanap pa ng mga bagay na nagpapatuto doon sa mga natutuhan nila. Katulad halimbawa yung Reyna ng Sheba. Hindi siya nasiyahan doon sa chismis lang na matalino si Haring Solomon. Hindi. Pumunta niya talaga doon sa lugar at pinatunayan niya na gano'n nga. Na yung chismis pala ay konti lang yung nakarating sa kanya. Pero ganyan din gagawin natin sa ating mga napatunayan, pag-isip sila sa mga nakikita nila. Yun, sila, yung Queen of Sheba, nung nagpunta roon, kasi may alam na siya pero gusto niyang patunayan. Nung nakarating siya doon, nakita niya yung gaano ka-organized. Anong sabi niya? Sa nakita niya, siyempre, napatibay yung pananampalataya niya. Anong nakita niya? Ano sabi niya sana, alam niya, nung siya hindi pa niya nakikita, pero nakita niya Ano sabi doon, Brother Renz? Ikalawang Kronika 9:6, wala pa daw sa kalahati sa kanya yung naibalita sa kanya, nahigitan pa nung pagdating niya, yung balitang narinig niya. Kaya ganoon din ang epekto sa mga anak. Ayan, napapatibay ang anak natin sa kanilang pananampalataya. Paragraph 7 and 8. Tulungan ang anak mo na pag-isipan ang kalikasan. Habang naglalakad kayo sa labas o may ginagawa sa hardin, ipakita sa anak mo ang mga nakakamanghang pattern na makikita sa kalikasan. Pinapatunayan ng mga yan na may isang matalino at mahusay na disenyador. Halimbawa, matagal ang pinag-aralan ng mga scientists ang mga spiral pattern. Ipinaniwanag ng biophysicist na si Nicola Famili na kapag ibinilang mo ang mga spiral na makikita sa isang bagay sa kalikasan, madidiscover mo na may pattern ang mga bilang na ito. Tinatawag ito na Fibonacci sequence. Makikita ang spiral pattern sa maraming bagay sa kalikasan, gaya ng hugis ng ilang galaxy, pattern ng mga shell ng Nautilus, mga dahon ng halaman sa gitna ng sunflower. Sa school, baka may matutuhan pa ang anak mo na iba pang pattern na makikita sa kalikasan. Halimbawa, makikita sa maraming puno ang isang pattern na umuulit. Ang katawan ng puno ay nahahati sa mga sanga. Ang mga sanga naman ay nahahati sa mga tangkay, na nahati naman sa mas maliliit na pangtangkay. Tinatawag ang pattern na ito na fractal. Makikita sa fractal pattern sa iba pang bagay ang sa kalikasan. Pero sino ang nasa likod ng mga gandang pattern na ito? Bakit napakaganda at napakaayos ng mga ito? Kaya pinag-iisipan niya ng mga anak mo, mas itibay kung ang paniniwala niya na ang Diyos ang lumalang na lahat ng bagay. At kapag medyo malaki na siya, kailangan mo ring ituro sa kanya kung bakit mahalagang sundin ang mga utos ng Diyos. Para magawa yan, pwede mo siyang tanungin, kung Diyos ang lumalang sa atin, hindi ba siya rin ang pinaka nakakaalam kung ano ang makakabuti sa atin? Pagkatapos, pwede mo ipaliwanag na ibinigay sa atin ng Diyos ang Biblia para ituro kung ano ang mga dapat nating gawin. Yan, okay. So, ang ganda nito. Medyo about science ito, no? Scientific din ang Biblia pagdating sa pagka-science, no? Although, hindi about science ang Bible. Ngayon, anong matutunan natin sa magandang disenyo at pattern na makikita natin sa kalikasan? Sa natural world, nakikita natin. Ano matutunan natin sa mga design ng pattern? Brother Odi. Yung mga fractal at spiral pattern po, tulad po ng mga Fibonacci sequence, katulad po ng puno, dahon, ay nagpapakita po na hindi lang po ng kagandahan, kundi pati ng kaayusan. Ipinapakita nito na may isang matalinong lumikha ang Diyos na Jehovah na nagdisenyo ng lahat ng bagay. Okay. So, ano pa nakita niyo mga kapatid? Brother Lopez, please. Napansin-pansin, ilang ulit na binanggit yung salitang pattern. Pag binanggit kasi ang pattern, ibig sabihin, merong gumawa, merong disenyador. At matututunan natin dito na talaga itong natutuklasan ng mga siyensya o mga scientists ay talagang pinapatunayan na sa kanilang mga nakikita na meron talagang isang tunay na disenyador ng mga bagay. Ayan, okay. Pakita nga natin yung larawan dyan. May kaugnayan dyan sa sinabi ng isang
ano ba tawag doon? Fibonacci. Ano ba? Ano masabi niyo dyan mga kapatid? Sa spiral pattern na yan. Ano? Ano may kukomento niyo dyan? Sister Lilia Vasquez, please. Kapag nakikita ko po yung mga ganyang mga bagay na alam mo na gawa ito ng Diyos, talagang namamangha ka. Kaya minsan naiisip mo, kung Diyos talaga ang gumawa nito, yung mga nakikita ko, hindi ba dapat na lalo kong ibigay yung aking papuri sa Kanya dahil talagang ipinakita niya yung pagiging may lalang niya? Yan, kita nyo, Brother Isi, may nakita ka pang mga pattern na talagang makakabangha-bangha. Masasabi natin hindi pwedeng ito ay nagkataon lamang kasi may eksaktong bilang yung mga ikot na yan, yung mga paikot na spiral patterns na yan. Kung may kulang man na isa, sumusunod pa rin siya doon sa Fibonacci sequence. So ganun ka ganda at yung disenyo na ginamit yan sa mga yan. Kaya talaga mamamangha tayo sa disenyador nito. Yan, di ba? Okay. Parang yung nakita nyo, 1 plus 1 equals 2. And then 1 plus 2 equals 3. 2 plus 3, parang ganun lang yun. Makikita nyo, mag-spiral yun . Oo. So, 1 plus 1, 2. Yung dulo ng 1 at 2, 3. 2 plus 3, 5. 3 plus 5, ganun yun . O kuha nyo, 8 plus 5, 13. Parang ganun, makikita nyo, subukan nyo mga kapatid, spiral. Pero, anong dinidin nito sa atin, katulad ng kinumento? Brother, Sister CK? Dinidiin lamang nito na yung mga likha ni Jehovah ay nakakamangha talaga at marapat lamang nilang makilala si Jehovah ng higit, yung katangian nito. Kasi yung spiral pattern na yan, medyo masalimuot. Pero binigyan na example din yung zebra na hayop. Kahit pare-pareho silang zebra, hindi pala ito pare-pareho ng pagkaka-design ng hayop na yon, sabi ni sa video natin. Kaya bawat isa, mamamangha ka talaga kung aaralin lang ito ng mga lingkod ni Jehovah at ng mga Bible study si Jehovah. Okay, nasa likod dyan si Jehovah. Kung hinahangaan natin dyan, lalo na si Jehovah, di ba? Ngayon, meron pang tanong dito mga kapatid. Pagka lumalaki na yung anak natin, ano pang pwede mong ituro sa iyong anak? Medyo nagmamature na siya, early teens na, ganyan. Hindi lang about science. Ano pa isusuro mo na bahagi ng Biblia, Sister Lilia Vasquez? Yung kahalagahan po ng pagsunod sa utos ng Diyos. Maganda yung tanong niya kung ang Diyos ang lumalang sa atin, hindi ba siya ang pinaka nakakaalam kung ano ang makakabuti sa atin? So mag-iisip ngayon yung bata, totoo nga naman dahil nakikita naman niya talaga. Yan. Kaya kapag may mga utos ang Diyos na nabasa sa Biblia, ano dapat gagawin ng anak? Dahil kumbinsido na siya, natuto na siya. Ano dapat niya gawin, Brother Nolan? Sundin niya ito. Kaya ito, pag sinunod niya, nakakabuti sa kanya. Okay, so pangalawa na tayo. Tulungan ang anak mo na maintindihan kung bakit makakabuti sa kanya ang mga pamantayan ng Biblia. Principle ng Bible, paragraph 9, Roy. Baka questionin ng anak mo kung talaga bang makakabuti sa kanya ang mga pamantayan ng Biblia. Kapag nangyari yan, alamin kung bakit niya iyon naisip. Talaga bang hindi siya sang-ayon sa pamantayan ng Biblia? O nahihirapan lang siyang ipaliwanag iyon sa iba? Ano man ang dahilan, matutulungan mo ang anak mo na makitang makakabuti sa kanya ang mga pamantayan ng Biblia gamit ang aklat na masayang buhay magpakailanman. Bakit posibleng questionin ng anak mo ang mga pamantayan ng Bible? Habang lumalaki yan, pwede niyang questionin . O bakit? Posible yan, Sister Lara. Posible nga pong questionin ng mga anak yung mga pamantayan ng Biblia, hindi po dahil sa hindi siya kumbinsido, kundi dahil hindi niya po alam kung paano po ba i-explain or may pagtatanggol sa iba yung mga pamantayan ni Jehovah. So anong gagamitin natin para matulungan natin ang ating anak? Para sundin yung prinsipyo ng Biblia? Anong aklat ang binanggit dyan? Sister Cecil. Yung masayang buhay magpakailanman. Sa particular na section. Okay, Sister Lilia Vasquez, please. Minsan po kasi yung mga magulang, kapag nag-question yung anak, nagagalit kagad.
Kasi ang pakiramdam nila, abay, walang pananampalataya anak ko, walang natutunan. Pero ang sabi sa atin, wag kagad tayong magagalit. Kung hindi, isipin natin ano yung dahilan kung bakit siya nagtatanong, kung bakit nawawala, o nagtatanong siya sa mga bagay na hindi niya alam. Kapag nalaman na natin kung ano yun, matutulungan natin yung ating mga anak. Ayun, baka hindi niya lang naintindihan eh, ano? Hindi pala tayo dapat. Brother Renz, may nakita ka pa? Footnote, ayon sa footnote, particular na sa section 3 at 4, nung masayang buhay, magpakailanman. Ayan, oo, tama, no? So, alamin natin kung bakit yun ang naisip ng anak natin, ano? Hindi tayo basta magagalit, ano? Baka nahirapan lang siyang ipaliwanag o ang Biblia. Yun, kaya nagtatanong siya. Paragraph, susunod na paragraph. Tulungan ang anak mo na pahalagahan ang kaugnayan niya kay Jehova. Habang nag-aaral kayo ng Biblia ng anak mo, sikaping alamin ang nararamdaman niya gamit ang mga tanong at ilustrasyon sa aklat na masayang buhay magpakailanman. Halimbawa, sa Aralin 8, itinulad si Jehova sa isang mapagmahal na kaibigan na nagbibigay sa atin ng paalaala para mapabuti tayo at hindi mapahamak. Pagkatapos, talakayin ang unang Juan 5:3, pwede mo siyang tanungin, dahil mabuting kaibigan si Jehova, ano ang dapat na maging tingin natin sa mga ipinapagawa niya sa atin? Simpleng tanong lang yan, pero baka makatulong yan sa kanya para makitang mahal siya ng Diyos kaya nagbibigay siya ng mga utos. Sa tanong natin sa paragraph 10, paano mo matutulungan ang anak mo na mapag-isipan ang relasyon niya kay Jehova, yung kaugnayan niya? Yan. Tulungan mo yung anak mo na mapag-isipan niya yung relasyon niya kay Jehova. Paano? Yun ang tanong yung paano. Okay, All right, Brother Luis Tro, please. Merong mga ilang suggestions sa paragraph 10. Pero basically, kailangan lang maidiin natin sa ating mga anak na si Jehova, totoong persona yan. Pwede mo siya maging kaibigan, pwede kang magkaroon ng personal na kaugnayan sa Kanya. Kaya sabi dito sa paragraph 10, pwede natin gamitin, halimbawa doon sa lesson 8, tungkol sa Diyos na Jehova na maging kaibigan. O maaari natin tanungin, mga ilan bang kaibigan mo o mga malapit mong kaibigan sa school? O, sino yung mga pinakamalapit mong kaibigan? Alam ba si Jehova, pwede mo rin maging kaibigan? Pagkatapos, pag na-idea natin, o di ba magandang kaibigan, mabuting kaibigan ng Diyos na Jehova, ano kayo masasabi mo ngayon kung since mabuti siyang kaibigan, doon sa mga pinapagawa niya sa atin, dapat ba natin sundin to? So makita natin, na-idea natin sa Kanya, si Jehova, totoong persona at talagang mapapalapit tayo sa Kanya. Okay, basahin nga natin yung Kawikaan 20 verse 5. Makakatulong ito eh. Ano ba sabi doon sa Kawikaan 20 verse 5? Sino nais na bumasa nito? Please. All right, Sister Sister Licanda, please. Ang laman ng puso ng tao ay gaya ng malalim na tubig, pero nasasalok ito ng taong may kaunawaan. Anong gusto sabihin yan, mga kapatid? Ano? Anong gusto sabihin yan? Sister Sharon? Sikapin talaga natin bilang mga magulang na alamin kung ano ba talaga yung nasa puso ng mga anak natin. Ano ba talaga yung naiisip nila? Ano ba yung nararamdaman nila? Bakit sila ganito magtanong? Kasi kung gagamit tayo ng mga tanong, doon natin, yung mga effective na mga tanong at simpleng tanong, doon natin malalaman kung ano ba talaga yung nasa puso at isip ng ating mga anak. Ayan, oo. Magbabangon ka ng tanong, ano? Viewpoint question, mahalaga yan. Katulad ng kinumento, may ilustrasyon, yung kaibigan, di ba? Ganda yun. Okay, so lipatan na natin to. Halimbawa, yung unang 1:5-3, babasa natin dito. Tapos ano sasabihin natin sa anak natin? Kasi tungkol sa kanito eh. Pamantayan pa eh, kaugnayan niya kay Jehova eh. Ano sabi diyan? Okay, doon sa dulo. Flores, please. Yeah. Dahil ito ang kahulugan ng pag-ibig sa Diyos. Sundin natin ang mga utos niya at ang mga utos niya ay hindi pabigat. Ayan. Di halimbawa, nabasa niya yan. Nabasa na ng anak mo. Anong pwede mong gawin? Sister Quiñones. And after that, pwede na natin siyang tanungin yung ating anak. Dahil mabuting kaibigan si Jehovah, ano ang dapat na maging tingin natin sa mga ipinapagawa niya sa atin? Kaya pagka nalaman niya yun, ay simpleng tanong na yun, ano may tutulong sa kanya? Ano madarama niya? Na siya ay ano? Okay, yeah, Sister, yeah.
Tabosa, please. Mararamdaman ng mga anak natin na mahal sila ni Jehovah, kaya nagbibigay siya ng mga utos. Ayun, oo. Lahat ng utos ng Diyos ni Jehovah, sino makikinabang? Tayo. Ano? Tayo makikinabang. Hindi si Jehovah, tayo. Lahat ng inuutos niya para sa ating kapakinabangan. Paragraph 11. Pag-usapan kung paano tayo nakikinabang kapag sinusunod natin ang mga prinsipyo sa Biblia. Kapag binabasa ninyo ang Biblia o ang daily text, pag-usapan kung paano nakatulong sa pamilya ninyo ang mga prinsipyo sa Biblia. Halimbawa, ipakita sa kanya ang pakinabang ng pagiging masipag at tapat. Pwede mo rin ipaliwanag na nakakatulong sa atin sa pisikal at emosyonal ang pagsunod sa mga prinsipyo sa Biblia. Kung gagawin mo yan, makikita niya ang kahalagahan ng mga payo ng Biblia at mas gugustuhin niyang sundin ito. So, Kawikaan 2:10-11. Pabasa natin, please. Dito. Gab, please. Kapag ang karunungan ay pumasok sa puso mo at ang kaalaman ay naging kasiyasiyahan para sa iyo, babantayin ka ng iyong kakayahang mag-isip at iingatan ka ng kaunawaan. Yan, okay. Nabasa natin yan. Paano mo ngayon matutulungan ng anak mo na makita ang kahalagahan ng mga prinsipyo sa Biblia? Ano? Daming teksto dyan na may sasagot nyo, mga kapatid. Ano sabi dyan? Ayun, ano? Yung kahalagahan ba ng pagsunod sa Bible, paano matutulungan ang anak mo doon? Okay? Brother Lopez ulit. Maganda yung diwa ng Hebreo 13:18. Kumbaga, matututo yung isang anak kung ila-apply natin to sa loob ng tahanan. Halimbawa, yung mga utos ng kanyang mga magulang o ina, ano yung kahalagahan nito, bakit kapakipakinabang at anong idudulot nito sa nag-uutos. So, ganyan, katulad na paraan, ganyan din sa Diyos ni Jehovah. Yung mga utos niya, pinapakita na ito yung pag-ibig niya sa atin at ang pagsunod natin ay pagpapakita rin ng pag-ibig natin sa Kanya. Ayan, oo. Kaya kapag ka nakita ng kahalagahan ng prinsipyo ng Biblia, nakita ng anak mo, nakita niya, ang ganda pala nito. Anong gagawin niya sa utos ng Diyos? Ano madadama ngayon niya sa utos ng Diyos? Anong gagawin niya, Sister Quinones? Gugustuhin niyang sundin ito, hindi dahil sa sinabi ng parents niya, kundi dahil yun ang utos ni Jehovah at maliwanag sa kanya na ikabubuti niya yung utos na yun. Gugustuhin na niya ngayon na sundin ng Diyos, di ba? Mas gusto na niya. Paragraph 12. Ipinaliwanag ni Steve ng taga-France kung ano ang ginagawa nilang mag-asawa para tulungan ang teenager nilang anak na si Ethan na makitang mahal tayo ni Jehovah kaya siya nagbibigay ng mga utos. Sinabi niya, gumagamit kami ng mga tanong gaya ng, bakit gusto ni Jehovah na sundin natin ang prinsipyong ito? Paano nito ipinapakita na mahal niya tayo? Ano ang mangyayari kung hindi mo ito susundin? Nakatulong kay Ethan ang ganitong mga pag-uusap para makumbinsing tama ang pamantayan ni Jehovah. Sinabi pa ni Steve, gusto naming makita ni Ethan na di hamak na nakahigit ang karunungan sa Biblia kaysa sa karunungan ng tao. So paano tinulungan ng isang tatay, si Steve, ang anak niya na si Ethan, na makita ang kahalagahan ng mga prinsipyo sa Biblia? Yeah? Sister Maria, Lecanda, please. Please. Tinulungan nga po ng isang tatay ang kanyang anak para makita na mahal sila ni Jehovah sa pamagitan ng paggamit ng mga tanong. Gaya nga po ng bakit gusto ni Jehovah na sundin natin ang prinsipyong ito? Paano ito ipinapakita na mahal niya tayo? Ano ang mangyayari kung hindi mo ito susundin? Ito po yung nakatulong sa kanyang anak na kumbinsido sila na para magiging kumbinsido siya sa pamantayan ni Jehovah. Kaya gusto rin natin na maipaalam natin sa ating mga anak na nakahihigit ang karunungan sa Biblia kaysa karunungan ng tao. Yan, kaya mahalaga ang pagtatanong, mga kapatid. Mahalaga yan. Mahalaga. Tingnan na pa natin sa susunod na paragraph. Sanayin ng anak mo na sundin ang mga prinsipyo sa Biblia. Halimbawa, baka may libro na kailangang basahin ng anak mo para sa school. Baka ibinibida sa librong iyon ang isang karakter na immoral at marahas. Pwede mong tanungin ang anak mo kung ano kaya ang nararamdaman ni Jehovah sa ginawa o sinabi ng karakter na iyon. Posibleng makatulong ang pag-uusap na iyan para maging handa siyang magpapatotoo sa teacher at mga klase niya habang tinatalakay sa klase ang assignment nila. Paano sasanayin ng mga magulang ang anak nila na sundin ang prinsipyo sa Biblia? Magbigay ng halimbawa.
Okay. Dito sa Zoom, wala no? Dito tayo ulit sa Sister, Sister Lopez. May binigay po dito na halimbawa daw yung anak may ibinibida na libro mula sa paaralan nila at dun sa libro na yon ay may mga karakter na gumagawa ng marahas o immoral. Kaya pwede niyang tanungin yung kanyang anak kung ano ba yung nararamdaman ng Diyos na Jehovah at sinasabi tungkol sa Biblia doon sa mga karakter na yon. So sa ganitong paraan ay makakapag-isip yung anak niya at matututo rin ang anak niya na makapagpatotoo sa teacher niya o kaya sa mga kaklase niya. Okay, kumpleto. Pangatlo na tayo. Matulungan ng anak, turuan siyang ipagtanggol ang paniniwala niya. Maganda ito. 14. Minsan, baka mag-alangan ng isang kabataang Kristiyano na ipagtanggol ang paniniwala niya. Baka kabahan siya kapag pinag-usapan sa klase ang teorya ng ebolusyon. Bakit? Kasi baka sabihin ng mga teacher niya na totoo ang ebolusyon at hindi lang basta teorya. Kung isa kang magulang, paano mo matutulungan ang anak mo na makumbinsi na ang pinapaniwalaan niya ang totoo? Sa anong paksa, posibleng mahirapan ng isang Kristiyano na ipagtanggol ang paniniwala niya at bakit? Mga estudyante na, halimbawa yung mga anak niyo, okay, Brother Daulong, Legion. Bilang kabataan at Kristiyano, pwede tayong magkaproblema kung tanungin tayo tungkol sa ating mga views sa evolution at madami pang mga maling turo. At itong mga sitwasyon kung saan nakakatulong pagiging ready sa pag-research. Nakatulong sa akin yung tinuro rin ng aking magulang sa paggamit ng ating mga material sa JW Library. Sa mga paksa na maaaring pwede natin gamitin bilang oportunidad para ipangaral ang salita ng Diyos. Ayun, kasi mga teacher, tinuturo evolution, tuturo yun. Biblia, hindi totoo yun, di ba? Okay. So, basahin natin yung last sentence ng paragraph 14. Ano sabi dyan? Pakibasa lang yung last sentence. Brother Umali, please. Kung isa kang magulang, paano mo matutulungan ng anak mo na makumbinsi na ang pinapaniwalaan niya ang totoo? Okay, paragraph 15. Tulungan ang anak mo na maging mas kumbinsido sa pinapaniwalaan niya. Hindi dapat ikahiya ng anak mo na naniniwala siya sa may lalang. Bakit? Kasi marami ring scientists ang naniniwala na hindi lang basta lumitaw ang mga bagay na may buhay o nagkataon lang ito. Alam nila kung gaano kakomplikado at kasalimuot ang disenyo ng mga bagay na may buhay. Kaya naniniwala sila na may isa na matalino na gumawa ng lahat ng ito. Dahil dyan, hindi na tinatanggap ang teorya ng ebolusyon na karaniwan ng itinuturo sa mga paaralan sa buong mundo. Mapapatibay rin ang pananampalataya ng anak mo kung pag-iisipan niya kung ano ang nakakumbinsi sa ibang kapatid na maniwala sa may lalang. Okay, so dito ngayon, sa 15, ano makakatulong sa isang kabataang Kristiyano na maging mas kumbinsido sa pinapaniwalaan niya? Halimbawa sa school, buong daigdig talaga tinuturo. Karamihan na school, evolution theory tinuturo. Brother Bong Libres. Pwede nating tulungan yung mga anak natin na maging kumbinsido sa kanilang paniniwala na halimbawa pinag-usapan yung evolusyon. Talagang popular yan sa mga eskwelahan Pero pwede natin ipaliwanag na maraming scientists na hindi rin naniniwala diyan. Naniniwala sila na talagang nilalang dahil masalimuot ang may lalang talaga ng mga bagay. Dahil masalimuot yung mga bagay na nilalang. Kaya pwede natin ipaliwanag na mga scientists na yan ay naniniwala rin sa paglalang. Sa ganon ay mapapatibay natin yung kanilang taglay na paniniwala. Very good. Okay, so dito na tayo ngayon sa 16. Ano nga pala, ano yung nakita niyo sa footnote? Para matulungan natin ang ating mga anak, Andiyan may footnote na talagang Brother Rizal Bullo, please. Halimbawa, doon sa video, yung si Professor Calara, isang brain pathologist yun. Sabi niya, nung nag-aaral siya sa eskwela, sabi niya, ipinipilit talaga ng eskwelahan na yung evolution ang tama. At pag hindi ka naniniwala ron, ay lumalabas na hindi ka matalino. Siyempre, pagka tinuturo yan doon sa eskwelahan, hindi ka na mapapayag na hindi ka tawaging matalino. Hindi mo makatatanggapin mo yung evolusyon. Pero sabi niya,
Pero hindi totoo yun. Totoo yan, yung halimbawa na ginamit niya, yung pagiging sa utak natin. No? Masyadong komplikado. Pero sabi niya, paano mabubuo yung utak natin na napakakomplikado kung wala nagdisenyo nito? Kaya kahit siya ay isang scientist at yun ang kanyang expertise tungkol sa utak, naniniwala siya na mayroong may lalang. Ngayon, pag nabasa yun ng mga bata, tinuro mo yun sa mga bata, hindi sila magiging nakahook sa evolusyon. Maniniwala sila sa creation. Yun, napapatibay ang pananampalataya niya. No? Kaya, mga kapatid, may mga kapatid tayo ng mga scientist. Mga scientist din, marami rin. Naging saksi ni Jehovah. Kasi naniniwala sila na mayroon talagang may lalang. Susunod na paragraph, Roy, please. Tulungan ang anak mo na maging handang ipagtanggol ang paniniwala niya sa may lalang. Pwede ninyong magkasamang pag-aralan ang mga artikulo sa jw.org sa seryeng Tanong ng mga Kabataan, Paglalang o Evolusyon. Papipiliin siya ng punto na sa tingin niya makakumbinsin sa iba na maniwalang mayroong may lalang. Tulungan siyang mag-practice kung paano niya ito ipinapaliwanag sa iba. Ipaalaala sa kanya na hindi niya kailangan maipagtalo sa mga kaklase niya. Tulungan siyang gumamit ng simpleng pangatwiran kung mayroong handang makinig sa paliwanag niya. Halimbawa, sabi ng isang kabataan, naniniwala lang ako sa mga bagay na nakikita ko at hindi ko pa nakita ang Diyos. Pwedeng sabihin ng kabataang Kristiyano, isipin mong naglalakad ka sa isang gubat na malayo sa syudad o bayan. Tapos may nakita ka doong balon. Anong maiisip mo? Siguradong may gumawa nun. Ganyan din ang planeta natin at ang lahat ng bagay na may buhay. Siguradong may gumawa sa lahat ng ito. Okay, so ito, unang Pedro 3:15, nabasa naman na, no? So, paano matutulungan ng mga magulang anak nila na ipagtanggol ang paniniwala niya sa may lalang? Kasi marami nagtuturo ng evolusyon ano? So, paano matutulungan ang mga anak na ipagtanggol paniniwala niya na may lalang, hindi evolusyon? Ano? Hindi totoo evolusyon. Sister Quiñones? Ito po ay sa pamamagitan ng pagtingin sa mga nilikha ni Jehovah na yaong mga naimbento ng mga magagaling na tao ngayon o matataling tao ay mula din ito sa pinagkuhanan na original na gawa ni Jehovah. Okay, Brother Pariliaga? Gamitin natin yung inilaan ng Watchtower, yung serye ng tanong ng mga kabataan, paglalang o evolusyon. Pagkatapos magkaroon daw tayo ng practice session, tanungin natin yung bata, paano mo ito ipapaliwanag sa kaklase mo o kaya sa teacher mo. Pagkatapos ay paanong gagawin mo kapag talagang idiniin nila na hindi, evolution yan. Yan, yung mga ganung bagay ay maihahanda natin yung ating anak para masagot ito. Ayun. Okay. Brother Tulisoro naman, please. Tulungan din natin siyang gumamit ng simpleng pangangatwiran para handa siya na ipagtanggol yung paniniwala natin. Halimbawa nga, mayroong nagtanong, maniniwala lang ako pagka nakita ko. Yung Diyos naman, di ko na nakita kaya di ako naniniwala. O anong gagamitin mong simpleng paraan? Brother Libres. Nag-family study kami kagabi. Tinanong sa akin sabi nung anak ko, pag tinanong ako na to see is to believe, hindi ako naniniwala may Diyos. Tatanungin niya naman daw yung kaklase niya, yung utak mo, nakikita mo ba? Hindi. O di, wala kang utak. Kaya, simple mga pamamaraan na talagang pwedeng gamitin ng mga bata yung tungkol sa mayroon talagang naglalang. Ayun, no. Hindi kaya dito to yung to see is to believe, ano. Mayroon ka bang makita pa, Brother Rizal, na halimbawa para yung anak mo talagang may manlalalang. Mayroong prinsipyo ng yung cause and effect. Tulad yun sa paragraph. Halimbawa, pumunta ka daw sa gugubat, nakakita ka ng balon, na hindi naman magic yan na nagkaroon dyan ng balon. Ibig sabihin, may gumawa niyan. Kaya ganoon din yung Diyos, no? Yung mga nakikita natin na mga nilika, simple lang, hindi naman basta umiral yan. May nagdisenyo niya, may gumawa niya. Yan, So meron tayong series, mga kapatid, na tanong ng mga kabataan, paglalang o evolution. Evolution or creation. Meron tayong series doon. Basahin nyo yun, napakaganda mga kapatid. Talagang may lalang talaga. Susunod na paragraph, please.
Yeah, 17. Tulungan ang anak mo na maghanap ng mga pagkakataon para sabihin sa iba ang katotohanan na sa Biblia. Pwede ikumpara ang pagkasabi ng paniniwala mo sa iba sa pag-aaral kung paano tutugtugin ang isang instrumento. Sa umpisa, mga simpleng kanta lang ang tutugtugin na nag-aaral. At paglipas ng panahon, masasanay na siyang tumugtog. Ganyan din ang pwedeng gawin ng isang kabataang Kristiyano. Pwede niyang simulan ang pakipag-usap sa isang simpleng paraan. Halimbawa, pwede niyang tanungin ang kaklase niya, alam mo ba na madalas kinokopya lang ng mga engineer ang disenyo nila mula sa kalikasan? Tingnan mo itong video na ito. Pwede niyang ipakita ang isang video sa seryeng may nagdisenyo ba nito? Pagkatapos, pwede niyang sabihin, pinupuri ang mga scientist dahil sa disenyong kinokopya lang nila sa kalikasan. Paano naman ang original na nagdisenyo nito? Posibleng makakatulong ang simpleng paraan na iyan para maging interesado ang isang kabataan na matuto pa tungkol kay Jehova. Okay, good. 17. Paano matutulungan ng mga magulang ang anak nila na humanap ng pagkakataon para sabihin sa iba ang katotohanan na sa Biblia? Magbigay ng halimbawa. Hirap, ano? Sige, sumagot lang kayo mga kapatid. Walang maling sagot dito. Pero meron naman tama, siyempre. Okay, Brother Jean. Sa mga paragraph 15 and 16, paano natin ipagtatanggol? Halimbawa, may nagtanong sa atin o kaya may diniscuss na evolution. Kaya pagtatanggol natin yung ating paniniwala. Dito sa 17, tayo mismo yung mag-a-approach sa ating kaklase, tuturuan natin ang mga anak na sila mag-approach tapos sila yung magpatotoo. Sa Roma 10:10, binanggit doon na talagang yun kasi yung public declaration ng ating pag-asa na tayo nangangaral o nagpapatotoo. Ngayon, ang ilustrasyon para maging madali para sa kanya, parang musical instrument, baka piano o gitara, mga simpleng nota lang yung ituturo, o ituturo natin sa isa hanggang sa talagang masanay na siya. Kaya yung ituturo natin sa ating mga anak, simpleng pag-share lang sa kaklase niya. Sabi nga rito, alam mo, meron ako napanood na magandang video tungkol sa nature o kaya na-appreciate ng mga engineer. So sabi rito, pwede natin gamitin yung series na was it designed o dinisenyo ba ito? Pagkatapos, pinakita kasi doon yung pagkopya ng mga eksperto sa design ng kalikasan na kung saan meron ng existing sa nature, tapos kinokopya nila sa pag-design ng kung mga ng iba't ibang bagay. Tapos sabi rito, pagkatapos na ipapanood sa kaklase, baka pwedeng banggitin ng ating anak sa kanyang kaklase na kung nagkakaroon ng credit, nagtitik ng credit yung gumawa nito, nung nag-invento ng isang bagay, paano pa kaya yung pagkopya niya doon sa original? Sino kaya dapat yung mag-take ng credit noon? Papakita na merong talagang may likha o lumalang ng mga bagay na ito. Sa simpleng parang yon, nakapagpatotoo yung ating mga anak. Yeah, tingnan nyo yung bata na dahil natuto sa magulang, sa larawan, anong ginawa niya, mga kapatid? Natuto, Brother Jay. Sa simpleng paraan ng pakikipag-usap, halimbawa, kaibigan niya yan, nagbigay lang siya ng simpleng explanation. Sa pagkaroon ng explain na yon, ipinakita niya yung sa iPad niya, yung sa video. Kasi mas malaki ang epekto nito pag nakikita ng isa ang visual na bagay at nas nakukumbinsi siya. Kaya sa pagkakataon, mga simpleng paraan na ito na tinuturo sa mga bata para mga tuwiran at pakilala rin si Jehova. Ayan, okay. Di nakita natin, natulungan na natin ating mga anak na kumbinsido na siya sa pinaniniwalaan niya. Natulungan natin yung anak natin na mabuti palang sundin ang pamantayan ng Biblia. Natulungan na rin natin siyang ipagtanggol ng paniniwala nila. Ito na ngayon ang huling topic natin, patuloy na tulungan ng anak mo na patibayin ang pananampalataya niya. Hindi tayo titigil pala, no? Patuloy. Okay, paragraph 18, Roy. Karamihan ng mga tao sa mundong ito walang pananampalataya kay Jehova. Kaya mga magulang, habang pinag-aaralan ninyo ang Biblia kasama ng anak ninyo, pasiglayin siyang pag-aaralan pa ang mga paksang magpapalalim ng pagpapahalaga niya sa Biblia at sa mga pamantayan ni Jehova. Pag-usapan ninyo ang mga nilalang ni Jehova para matulungan siyang gamitin ang kakaya niya mag-isip. Tulungan din siyang maintindihan ang mga hula sa Biblia na natupad na. At higit sa lahat, manalangin kasama ng anak mo at ipanalangin din siya. Kung gagawin mo yan, siguradong gagantimpalaan ni Jehova ang pagsisikap mong tulungan ng anak mo na patibayin ang pananampalataya niya.
Okay, maraming salamat, Brother Roy, sa malinaw na pagbasa ng mga parapo. Ngayon, dito tayo sa tanong. Paano patuloy na matutulungan ng mga magulang ang anak nila na patibayin ang pananampalataya nila sa Diyos? Paano? Okay? May 3 bagay dyan nagagawin mo. Okay, ano yon mga kapatid? Halimbawa, may alam na siya. Sapat na ba doon? Saan mo pa siya pasisiglahin? No? Sister Raisa, di ba? Raisa Mejulio, please. Sa family worship po, pwede pong encourage ng mga magulang na pag-aralan yung mga paksang maaari magpalalim dun sa pagpapahalaga ng anak nila sa Bible at sa mga pamantayan ni Jehovah. Gayun din, pwede pong gamitin yung mga nilalang ni Jehovah para matulungan din po na gamitin ng kanilang mga anak yung kakayahan nila mag-isip. At maaari po din gamitin ng mga magulang yung mga hula sa Biblia na natupad na para mas mapalalim pa nila yung kanilang kaalaman sa Biblia. At gayon din, isama din po sa mga panalangin yung kanilang anak at ipanalangin din sila upang lalo pong mapatibay yung kanilang mga anak. Ayan. Kung lahat yung ginawa mo, napalalim mong kanyang pagpapahalaga sa Biblia, tapos naintindihan niya yung mga hula, tapos kasama mo siyang nananalangin, ano magiging epekto dito sa kanya, mga kapatid? Ano magiging epekto sa kanya ito? Brother June Tulisora. Matutulungan natin yung mga anak na patibayin yung pananampalataya nila. Okay, yun. Oo. So dito tayo ngayon. Paano matutulungan ng mga magulang ang anak nila na makumbinsi sa mga pinapaniwalaan nila? O nandoon, 1, 2, 3, black. Naka-bold letter doon, yung 3. Ano? Paano matutulungan ng mga magulang ang anak nila na makumbinsi sa mga pinapaniwalaan niya? Ano yung 3 na yon? Brother, sige, Luistro, please. Kailangan ma-establish talaga natin, naniniwala siya sa Biblia bilang salita ng Diyos. Paano natin gagawin yun? O di pakita natin na ang Biblia, yung mga hula natupad. Pwedeng binanggit lang yung kay sa Ninive. Pero maraming iba pang bagay na pinapatunayan ng secular history na nagkatotoo yung mga hula ng Biblia. Sa ganung paraan, pag nakita niyang ang Biblia talagang salita ng Diyos, hindi na niya pagdudahan yung iba pa nating mga paniniwala. Ayun. Basahin niyo ngayon 3 paraan, mga kapatid, ito sa subtopic na kumbinsi, sa subtopic na maging kumbinsido sa pinapaniwalaan niya. Ano yung 3 na yon? Pakibasa lang, please. Brother, dito naman, si Esek. Yung una, yung tulungan ng anak mo na patunayan sa sarili niya ang katotohanan. Ikalawa, tulungan ng anak mo na gamitin ang kakayahan niyang mag-isip. At yung ikatlo, tulungan ng anak mo na pag-isipan ang kalikasan. Ayan, okay. So dito naman sa pangalawa, paano matutulungan ng mga magulang ang anak nila na maintindihan kung paano makakabuti sa kanya ang mga pamantayan ng Biblia? O 3 rin yun. Ano yun? Sino nais na bumasa? Okay, Sister Tina Di Macali. Sabi po dito ay tulungan ng anak mo na pahalagahan ang ugnayan niya kay Jehovah. Pangalawa, pag-usapan kung paano tayo makikinabang kapag sinunod natin ang mga prinsipyo sa Biblia. At ng ikatlo nga po ay sanayin ng anak mo na sundin ang prinsipyo sa Biblia. Ayan, di ba? Halimbawa, ano yung naalala niyo pa, Steve, sa kasiitan? Anong naalala niyo doon sa turo ng magulang at anak? Anong napatunayan ni Steve sa anak niya tungkol sa Biblia? Kinamento kanina ito nakalimutan na siguro. Naalala niyo pa? Brother Jeric. Sige, bitay pa. Nakumbinsi yung anak niya na talagang tama lahat ng pamantayan ni Jehovah. Ayun. Kaya, wag natin kalilimutan mga kapatid, magbangon ng tanong. Laging tatanungin para alam kung ano niluloob ng anak ninyo para makita niyo kung tama yung sagot niyo ayon sa Biblia. Yan. So, number 3.
paano matutulungan ng mga magulang ang anak nila na ipagtanggol ang paniniwala niya sa may lalang? May tatlong kwan din yan, paraan no? Ano yung tatlo na yon? Okay. May time pa tayo. Brother Lopez na lang, please. Tulungan ng mga anak na maging mas kumbinsido sila sa kanilang pinaniniwalaan. Ikalawa naman yung tulungan ng mga anak na maging handang ipagtanggol ang paniniwala nila, may kanalaman sa may lalang. At yung ikatlo, tulungan ng mga anak na maghanap ng mga pagkakataon para sabihin sa iba ang katotohanan na natutunan nila mula sa Biblia. Ayan. Para maging mabisa sila, anong gagawin nila sa family worship? Para maging mabisa sila sa pagpapatotoo, anong gagawin nyo, kapatid? Sa family worship nyo. Anong gagawin nyo dun sa mga natutunan nyo para maging epektibo ka sa pagpapatotoo? Brother, sino ba nagtataas? Brother Flores, yan, okay. Kaya gaya nga sinasabi nga dito, anong gagawin natin? Yung patuloy, Kasi totoo naman talaga na kailangan natin tulungan ating mga anak. Pero iwasan natin na tutulungan lang natin sila kung sila magtatanong. Hindi. Kundi napakahalaga sa atin yung family worship. Patuloy, ibig sabihin nun, regular. Ang totoo niyan nagagawa ko lang yun noon nung kasama ko pa mga anak ko. Pero nung hindi ko na siya kasama, nawala na yung aming family worship. Kaya kumusta tayo ngayon? Baka tayo noon, nagsisikap lang tayo na mag-family worship nung inaabot natin yung ating pananagutan na maging ministerial o maging elder. Kasi noon, kapag hindi ka nag-family worship, hindi ka marekomenda. Kaya yung patuloy, ang lugar nito na hanggat may pagkakataon, ituloy natin yung ating pagtulong o paggagawa ng ating family worship. Yan, Brother Renz, para maging mahusay na mamamahayag yung anak mo. Mahalaga din ang mga practice session. Kasi doon sa practice session, magiging familiar yung mga anak doon sa visual aid na gagamitin, pati yung reasoning o yung pangangatwiran nila doon sa mga classmates nila. Ayun, sorry, anak mo kako na, wala pala anak si. Pero maganda yung sagot niya, di ba? Okay, so ganda ng ating talakayan. Yung evolution kanina, yung utak, ganda, hindi nakikita. Yung teacher naman, sabi niya, evolution, naniniwala, galing daw tayo sa unggoy. Alam niyo, sabi ng estudyanteng saksi, Ma'am, galing ako sa magulang ko, kayo pala galing sa unggoy. Bata lang kasi yun, kaya ganun nagamit niya. So maraming salamat mga kapatid sa inyong napakagandang mga komento. Talagang makakatulong ito sa atin, lalo na sa mga magulang, para mapatibay ang pananampalataya ng kanilang mga anak. So atin nang isasara o tatapusin ang ating pagpupulong sa magitan ng pag-awit at pagkatapos pangunahan tayo sa panalangin mamaya ni Brother Dexter Lopez, ating tagapagsalita. Kaya ang awitin natin ay ang awit bilang 133, Sambahin si Jehovah habang nasa kabataan. Okay?